Nung nakaraan ay tinalakay natin na maging si Jesus ay umamin na ang kanyang ama ay mas nakakataas sa kanya o sa ibang salita, mas nakahihigit sa kanya. So hindi sila pantay. Siya na mismo nagsabi niyan. John 14:28. At nung siya buhayin muli sa John 20:17, sinabi niya, binuhay na siya muli dito ha, after 3 days. Oo, sinabi niya na kay Maria na siya pupunta sa kanyang ah, ama, aking ama na inyong ama, na aking Diyos na inyong Diyos. So kung papaano mga alagad niya ay may Diyos din si Jesus. O ang Diyos nakakataas. Tsaka si Jesus ay nanalangin. Ang Diyos hindi kailanman mananalangin, siya ang pinapanalanginan. At sinabi din na si Jesus ay panganay sa lahat ng nilalang. At tinukoy mismo ni Jesus yan sa Apocalypse 3:14 na siya ang pasimula ng paglalang. So kay Jesus na mismo nang galing yan, hindi natin pwedeng kontrahin na siya ay nakabababa at ang kanyang ama, si Jehovah, yun ang Diyos na may lalang. Siya ang napakamapagmahal, napakamauwain. Mahal na mahal niya ang lahat ng tao. Kasama ka na nakikinig sa ngayon. Lahat tayo. Bakit nga ba? Kasi imperfect tayo. Imperfect ang daigdig. So, wala talaga. No? Yan dahilan bakit mahal na mahal ng Diyos mga tao. Gusto niya tayong mabuhay sa isang maligaya, panatag, payapa, maginhawang, daigdig. At lahat ng pangailangan meron. Pero hindi ito naisa katuparan agad. Naantala ito dahil sa paghihimagsik ni Adan at Eva sa udyok ni Satanas na Diablo. Alam na natin yan. Kaya yan dahilan bakit sinabing mahal na mahal ng Diyos ang mga tao kasi imperfect tayo. We are tend to commit mistake. O nasa puso na mula sa pagkabata, musutil na wika nga. Naunawaan ng Diyos yun na tayo alabok. Yan ang dahilan. Mahal na mahal niya tayo. So, yan din ang dahilan kung bakit siya ay nasasaktan kapag tayo nasasaktan. Sa 1:3:16, sangkatauhan binanggit din na mahal ng Diyos. Gayon na lamang kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kasama tayo doon. Kasama ka na nakikinig sa ngayon. So, linawin natin kasi sinabi din ni Jesus, bagaman sinabi ni Jesus na siya nakabababa sa kanyang ama, pero di ba may sinasabi si Jesus na medyo nakapag-isip din ang mga tao. Di ba sinabi ni Jesus na ako at ang ama ay isa? Si Jesus mismo nagsabi niyan. So, alamin natin kasi contradictory ito o ito ay salungat doon sa sinabi niya mas nakabababa siya sa kanyang ama. Ang ama ay mas dakila kaysa akin. Di ba contradiction kung ang tinutukoy ni Jesus pagka Diyos. O si Jesus ba ay sinasalungat niya ang sarili niya? Hindi. Sigurado may ibig siya sabihin doon sa bagay na yon. So ano bang ibig sabihin ni Jesus doon? Puntahan muna natin yung sinabi niya sa Juan 10:30. Ano ba yung nasa Juan 10:30? Ito ang sinabi ni Jesus. Ako at ang Ama ay iisa. Siyempre siya nagsabi niya, dapat siya rin magpaliwanag. Bakit ka ba sinabi niya yun? Kung titingnan natin ang konteksto niyan, ibig sabihin, bago niya banggitin ito, ano ba yung mga pinag-usapan sa itaas? Di ba? Akyat tayo konti sa John 10:27 kasi nasa 30 yung binasa natin na ako at ang Ama ay iisa. So, magandang basahin natin. Ano ba ang binanggit? Sabi dito sa 27, John 10:27. Pwedeng subaybayan sa inyong Bible. Ano ba talagang pinag-usapan dito? Bakit sinabi ni Jesus, ako at ang Ama ay iisa? Sabi sa 27, ang mga tupa ko ay nakikinig sa tinig ko at kilala ko sila. Kilala niya sila. Kikinigan.
tama naman talaga, dapat tayo makinig sa ating Panginoon Hesus kasi nung ah, sa mula sa bibig mismo ng Diyos, sinabi niya sa mga apostol, ito ang pinakamamahal kong anak, makinig kayo sa kanya. Hindi makinig tayo. At sa John 8:31 sabi ni Jesus, kung lagi ninyong susundin ang aking salita, hindi ibig sabihin makinig tayo. Kaya ang mga tupa ko ay nakikinig sa tinig ko at kilala ko sila. So ang pinag-usapan dito yung tupa. Nakikinig, sumusunod. At sabi niya, at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. So yung mga nakikinig, sumusunod sa ating Panginoon Hesus, ang nasa isip niya, bibigyan niya sila ng buhay na walang hanggan. Paano nga ba? Kasi naibibigay niya ang kanyang buhay. Kung wala yon, yung haing pantubos, ay wala ang tao. Walang, ang buhay natin magiging kagaya lang sa buhay ng mga hayop. Isinilang, lumalaki, nagkaanak, tatanda, mamamatay. Yun ang magiging kalagayan natin. Pero dahil sa kay Penesos, tama sinabi niya, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Sa kanya magagaling bika nga, kasi dahil doon sa pantubos na ibinigay niya. At hindi sila kailanman mapupuksa. Oo nga naman. Ang pagkapuksa kasi, ito yung wala nang kapag-apag-asang buhayin muli o mabuhay muli. Pagkapuksa, mawawala na siya magpakailanman. Oo, yun ang ibig sabihin yon. Di na sila mapupuksa at walang sino mang aagaw sa kanila mula sa kamay ko. Di ba ang ganda ng ating leader, ng ating pastol, nilagay ng Diyos na Jehovah. Oo, talagang iniingatan niya ang mga masunuring tupa niya. Ngayon sa 29 ganito sinabi, at ibinigay sa akin ng aking ama ang mas mahalaga kaysa lahat ng iba pang bagay. At walang sino man ang makakaagaw sa kanila mula sa kamay ng ama. O, sino nasa likuran? O sabi diyan, ibinigay sila ng Diyos na Jehovah kay Jesus. Naman, yung pangangalaga. Ayan. At nakakagaynahawang sinabi niya dito, mas mahalaga kaysa lahat iba pang bagay. 'Di ba? Ibig sabihin yung mga masunuring tupa sa puso ni Jesus ng ating leader at pastol, ulo ng kongregasyon. Mahalaga pa sa lahat. Mas mahalaga pa kaysa lahat ng iba pang bagay. At walang sino man makakaagaw, kaya maganda talagang tayo ay sumunod sa ating Panginoon Hesus. Pero kapansin-pansin dito sa pinag-usapan, ibinigay sa akin ng aking ama yung mga tupang iyon. At ang nasa isip ng Jesus, bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. O, tandaan natin ang puntong yan. Tsaka niya sinabi yung nasa 30, ako at ang ama ay iisa. So, ano yung tinukoy ni Jesus dito? Hindi pagka-Diyos ang tinukoy dito kasi una, ang mga tupa na yan, ipinagkatiwala lang ng kanyang ama sa kanya. Di ba? Ibinigay. So, ibig sabihin, nakakataas yung ama. No? Na pagkakaloob. Parang ang pangulo yan ng bansa, ibinigay niya ang pamamahala doon sa mga secretaries niya sa isang particular na departamento. Pero hindi nangahulugan, mas mataas na. Ang mga iyon sa Pangulo, siyempre nakakataas yung nagbigay ng otoridad sa kanila. Oo, di ba? Kaya, sabi ni Jesus, ako at ang ama ay iisa sila sa layunin, kagustuhan, na ang mga masunuring tupang ito na nakikinig at sumusunod sa ating Panginoon Hesus, at siyempre pa sumusunod din sa Diyos na Jehovah yan, na bibigyan ng buhay na walang hanggan, iisa sila sa kanyang ama. Yun din ang nasa isip ng kanyang ama. Iisa sila doon. Hindi yan pagka-Diyos ang pinag-usapan dito, yung mga tupa, masunuring tupa na bibigyan ng buhay na walang hanggan. Iisa sila sa kanyang ama. Kaya yun ang ibig sabihin dito, nung banggitin niya, ako at ang ama ay iisa.
So may iba kasi nag-rely na lang diyan, hindi na umakyat ang pagbasa. Oo, kailang basahin kasi ang konteksto. Ano ba talagang pinag-usapan? Kasi magiging contradictory 'yon sa sinabi ni Jesus na ang Ama, ang kanyang Ama, oo, ay siyang may lalang, 'di ba? Siya ay pasimula ng paglalang. Siya ang panganay sa lahat ng nilalang. At ang kanyang Ama ay mas dakila, mas nakakataas, mas makapangyarihan, mas maluwalhati, siyempre pa, no? 'Yun ang ibig sabihin ni Jesus. So, yung ako at ang Ama ay isa, iisa sila sa layunin na yung masunuring sangkatauhan na iyon, masunuring tupa niya ay bibigyan ng buhay na walang hanggan. Okay. Okay. So, malinaw na. So, pagbabasa tayo ng teksto kasi titingnan natin yung konteksto at sa kabuuan. Tandaan natin yung sinabi mismo ni Jesus, ang salita ng Diyos na Jehovah, ang nasusulat niyang salita, katotohanan. So, hindi pwede itong nagkukontrahan. So, wag tayong hahanap ng isang teksto na pipilitin natin na si Jesus yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi. Kasi si Jesus na mismo nagsabi niyan na nakatataas ang kanyang Ama. Oo nga naman, siya may pasimula. Ang kanyang Ama, ayon sa awit 91 at 2, walang pasimula, walang wakas. Si Jesus sabi yung panganay siya, pasimula siya sa paglalang ng Diyos. So may simula siya. Tsaka ang Diyos hindi kailanman nananalangin. Si Jesus nanalangin sa kanyang Ama. O di ba? Nakakataas ang kanyang Ama talaga. So maliwanag 'yon mula kay Jesus, no? At kapansin-pansin pa na maging ang mga alagad niya, sabi niya, kaisa din nila, iisa sa kanila. O di, tingnan natin yan na nasa Juan 17, 16 at ayan, 16. Tingnan nga natin ito. Kasi sinabi niya yan sa kanyang Ama. Uli, yung chapter 17 na yan ng John, yan yung panahon na kung saan ay si Jesus nanganganib na yung buhay niya. Alam niya na ibibigay niya na ang buhay niya, no, bilang pantubos. So nanalangin siya sa kanyang Ama diyan sa 17:1 ay nakatingin sa itaas. At tumingala siya, sabi niya, Ama, so kausap niya kanyang Ama. Nanalangin siya nito, marubdob ito, mahaba yung 17 na yan eh. Bahagi ng kanyang sinabi diyan sa 17. Ganito ang sinabi niya. Sa chapter John 17, 15, 16. Ganito ang sinabi. Hindi ko hinihiling na alisin mo sila sa sanglibutan. Oo nga naman, di kailangan tayong pumunta sa buwan para hindi tayo maging bahagi dahil sa kalakaran ng sanglibutan ito, sa sistemang ito. Hindi. Kundi hinihiling ko na bantayan mo sila dahil sa isa na masama. So nakiusap siya sa kanyang Ama rito na yung mga tupa, mga alagad niyang masunurin, bantayan kasi mayroong ng masama na gustong silain ito, parang lubo, silain yung tupa na masunurin. Tapos sa 16, kapansin-pansin ni Jesus, tinukoy ang mga alagad niya, mga tagasunod niya. Pero sabi niya, hindi sila bahagi ng sanglibutan kung papaanong ako ay hindi bahagi ng sanglibutan. O di ba sinasabi diyan, hindi siya bahagi ng sanglibutan. Okay. 'Yun ang kaisipan ng kanyang mga alagad, kaisipan niya rin. At doon sa 21, tingnan natin ang 21. Tungkol pa rin yan sa mga alagad niya eh. Sabi rito sa 21. Para silang lahat ay maging isa kung paanong ikaw, Ama, ay kaisa ko at ako ay kaisa mo. Para sila ay magiging kaisa natin, sa gayon maniwala ang sanglibutan na isinugo mo ako. Doon sa 22. Ibinigay ko sa kanila ang kalahati ang ibinigay mo sa akin. Para sila ay maging isa kung papaanong tayo, sila daw kanyang Ama at si Jesus ay iisa.
Dito, ang tinukoy ni Jesus dito na iisa sa kanyang Ama, sa kaisipan, sa layunin, ayan, sa damdamin, sa pakikitungo, sa mga tupa, iisa. So, hindi ito tumutukoy doon sa pagka-Diyos na sila iisa. Bakit? Kasi kung titingnan mo sa 21, para silang lahat maging isa, kaisa, kung paanong ikaw, Ama, ay kaisa ko at ako ay kaisa mo. O di, nagiging Diyos na rin yung mga alagad niya. Kung pagka-Diyos ang tinukoy ni Jesus, hindi. Kaya, ano ang ipinakikita nito? Na sabi niya, para sila ay maging isa kung papaanong tayo ay iisa, hindi rin tungkol sa pagka-persona ito. Kasi bakit? Isipin mo lang yung mga alagad niya magiging iisang persona din, lahat ng mga alagad, milyon, hindi pagka-persona o pagka-Diyos. At yung mga alagad niya maging Diyos din, makapangyarihan sa lahat, hindi rin. Kaya pag binanggit na paanong tayo ay isa, iisa sa layunin, isa sa takbo ng kaisipan, at gayon din, isa sa damdamin at pakikitungo sa iba. Nagkakaisa doon, hindi humihiwalay doon si Jesus. Kaya sa mga alagad na ng ating Panginoon Jesus, totoo yung sinabi niya, para sila ay maging isa kung papaanong tayo ay isa. Kung nagkakaisa ang mga alagad niya, saan ba sila nagkakaisa? Hindi sa pagka-persona, hindi sa pagka-Diyos. Hindi sila magiging ganyan talaga. Anong tinukoy niya? Tingnan natin ang Kulusas 1. Yes, maganda. Makakakuha tayo ng aral dito, no? Sa sinabi ni, hindi Kulusas, no? Ito ay nasa Unang Korinto 1:10. Tingnan natin. Unang Korinto 1:10. Tingnan natin yung sinabi. Saan ba nagkakaisa yung mga alagad niya? Para sila ay maging isa, kung paanong tayo ay isa, sabi ni Jesus sa kanyang Ama. Diyan sa 22. John 17:22. Okay. So, dito sa 10, ang sabi ni Pablo, sa 9, umpisa natin yung 9. Tapat ang Diyos o ang Diyos na Jehovah na tumawag sa inyo para maging kaisa ng kanyang anak. O, yung mga alagad ni Jesus, sumusunod kasi kanya. Kaisa talaga sila sa kanyang anak. Sumusunod kasi sa kaisipan, layunin, sa pagpapasya. Yan. Tapat ang Diyos na tumatawag sa inyo para maging kaisa ng kanyang anak, si Jesucristo na ating Panginoon. Saan sila nagkakaisa? Ito yun. Mga kapatid, sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo, hinihimo ko kayong lahat na magsalita ng may pagkakaisa, huwag magkabahagi, kundi lubos kayong magkaisa sa kaisipan at pagpapasya. Di ba? Liwanag naman sa sinabi ng Biblia yan. Hindi pagka-Diyos o pagka-persona ang tinukoy doon ni Jesus. Kailanman hindi mangyari yun. Saan sila nagkaisa? Sa kaisipan at pagpapasya. Ang mga alagad ni Jesus, nakikinig sa Kanya, sumusunod sa Kanya. Ay, isa nga naman sa turo, sumusunod sa turo. Si Jesus din, ganun din sa Kanyang Ama. Ganun ba talaga si Jesus? Tingnan natin sa Juan 8:29. Tingnan natin. Nagkakaisa din ba si Jesus at ng Ama doon sa pagpapasya at ganyan din sa kaisipan? Di basahin natin yan. 8:29. Juan 8:29. Kaya nakita natin kasi sa Unang Korinto 1:10 na ang tinukoy ni Jesus doon ay nagkakaisa sa kaisipan at pagpapasya. Lubos na nagkakaisa ang mga alagad niya kasi sumusunod sila kay Jesus sa mga turo ng ating Panginoon Jesus. Si Jesus kaya, paano naging kaisa sa kanyang Ama? Ito ang sagot ng Juan 8:29. At ang nagsugo sa akin ay kasama ko. Hindi niya ako iniiwang nag-iisa dahil lagi kong ginagawa ang mga gusto niya. Yung nagsugo sa kanya, siyempre nakakataas yung kanyang Ama yun.
nung nakakataas sa kanya. Sabi diyan, hindi niya iniwang nag-iisa si Jesus. Inaalalayan niya ito. At ano ang dahilan? Bakit? Andun ang pagsang-ayon ng Diyos. At hindi niya kailanman iniiwan si Jesus. Kasi, pinaliwanag ni Jesus din ang dahilan. Yan o, dahil sa ano? Lagi kong ginagawa ang mga gusto niya. Laging ginagawa. So, ang ibig sabihin, hindi si Jesus gumagawa na taliwas sa kung ano ang gusto ng Diyos. O nagkakaisa nga naman sa kaisipan, nagpapasya. Kung ano yung gusto ng Diyos, yun ang lagi ginamit ni Jesus. Lagi kong ginagawa. Hindi pa minsan-minsan. Kundi lagi. O, nagkakaisa sila sa kaisipan at pagpapasya. Kaya, yan ay paliwanag doon sa sinabi ni Jesus na ako at ang Ama ay isa. Tandaan natin ha. Sinabi ni Jesus ang salita ng Diyos katotohanan. At sinabi din ng ikalawang Timoteo 3:16 na ang buong kasulatan mula Henesis hanggang Apokalipsis ay mula sa Diyos. Kaya mapapanaligan natin ito. So yan ang ibig sabihin ng ako at ang Ama ay iisa. Iisa sa kaisipan at pagpapasya kasi si Jesus laging sumusunod o laging ginagawa ang mga gusto ng Diyos. Hindi sa taliwas doon. At sa mga alagad naman niya, laging sumusunod din, nakikinig at sumusunod sa ating Panginoon Jesus. Ay nagkakaisa nga naman sila. Upang sila ay maging isa, kung paanong ikaw at ako ay iisa. O sabi ni Jesus. Kaya nagkakaisa sa kaisipan, pagpapasya, sa layunin, sa damdamin, pakikitungo sa iba. Bakit? Dahil sinusunod nila, pinagmumulat ito ang Diyos na Jehovah. O nakabababa si Jesus. Okay? Maliwanag yun.